What's up guys? So for today's video, pag-uusapan natin na ang 5 ways kung paano ba tayo mga magulang maging magandang role model para sa ating mga anak. Lalo na for this video, focus tayo sa mga tatay. Number 1 is dapat maglaan tayo ng panahon sa ating mga anak. Dapat mayroong quantity and quality time. Marami sa mga tatay, kahit weekends, guys, walang trabaho, day off natin, binibigyan pa natin ng panahon yung ating mga tropa, mga kaibigan, nasa inuman tayo, kalaro natin yung ating mga tropa, instead yung ating mga anak. So, kailangan ng ating mga anak yung quantity and quality time. So, ibig sabihin nga lang, walang reason behind, no? Even if katulad ko, malayo ako sa aking mga pamilya, sa aking mga anak, I should make way and means para ko sila ma-communicate, para mabigyan ng panahon. Number 2 is that we need to be a good listener. So fathers should be a good listener. Napakalakas ng influence ng isang father, isang tatay na katulad ko, kapag nagbibigay tayo ng mga words of wisdom sa ating mga anak. Alam nyo, it changes how they look at the world. It changes how their perspective. Ganon. Ideally kasi, tatais like me are leaders. When a leader speaks, nagkakaroon agad yan ng influence sa pag-iisip at sa puso ng isang bata. Number 3 is that we need to be affectionate and approachable. So maraming mga tatay guys, ang problema ng mga tatay karamihan is masyadong autocratic, masyadong patriarchal. No, parang palagi na lang tayong galit. So hindi tayo dapat ganoon, no? Ang iba naman hindi lang marunong magbigay ng pagpuri, pero ang bilis nating makakita ng mga kamalian, no? At marami din sa mga tatay mahilig sa criticism, no? Very critical. Lahat na lang ng pati pagsintas ng sapatos ng anak, sinisita pa natin. So hindi kailangan yan ng mga anak, kailangan ng mga anak yung approachable father and an affectionate kind of father. Number 4, they need us to be an encourager, no? Tandaan natin, yung mga anak natin very sensitive kung ano yung mga binibitawan natin mga salita, no? Help them to build their self-confidence. Yung may mga encouragement, yung words that can encourage them, that can build their life, no? That can build their lives, that can make them better person. Yun ang kailangan nila, encouragement sa atin. At sabi ko nga kanina, when a father speaks with wisdom, ang laki ng influence, nakakapagbago ito ng attitude, behavior, lahat-lahat na, no? Ang laki ng influence niyon ng mga tatay sa anak, mapababae man o sa lalaki. Number 5 is train your child on how to be obedient and respectful. Ito yung masyadong maraming sumasablay. Ang daming mga kabataan ngayon hindi na obedient. Obedient man, hindi pa, wala pang respeto dahil lang takot, no? Ito yung pinakamahalagang values. For me, I treat respect and obedience as the most valuable value that a child has. Kasi dapat isinasa puso ng bata, isinasa isip ng bata. Kasi kapag sumusunod lang siya dahil takot lang sa otoridad, ay wala din. That is just for compliance. In the long run, magiging sakit din siya ng lipunan. At syempre, ayaw natin nun, di ba? So kaya kailangan natin turuan at mahalaga ang role ng mga tatay on this one to teach their children on how to obey and respect. Now the problem is this. What if naman kung tayo rin naman mga tatay ang pasaway in all of these things na pinag-uusapan natin? So that is why ito yung challenge. Fathers, reflect ourselves and let us change the way we think and the way we act. We have to be serious about of being tatay sa ating mga anak. Kung ikaw ay may reaksyon or opinion, please type in the comment section.